So, hi mga bossing. Sana sabutin ka kayo at kung sa pangangatawan. Bossing PJ nga po pala ito. Ito na sinasabi ko. Yung mga pananakot, mga sampina, nila Bato, nila Amy Marcos, nila Bongo, wala naman yan. Kasi, di patawag nila ulit, hindi na naman magsasalita yung mga kabinete ni President Marcos. Kahit ano pang sabihin nila, may executive privilege na sinasabi. So may mga bagay tayo na hindi pwedeng malaman para sa safety rin ng Pilipinas. So itong paliwanag dito ni Boss Mike Abe kung bakit walang use itong pasampina to nila Bato. Huwag yung kalimutan mag-like and share mga bossing Yung Supwena. Ayan Supwena. Sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr., pananakot lang ni Amy, ni Bato at Cayetano. Hindi ho talaga mangyayari. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, merong executive privilege. Hindi mo kailangan pilitin at hindi kailangan humarap at i-expose sa Senado, sa public hearing, ang mga ginagawa ng Executive Department. Bahagi ng executive privilege. Unang-una, nakasagot na dyan. Nandyan na, nasagot na kayo sa unang hearing. Ayan, ano pa ba itong pangalawa at pangatlo? Di ba harassment na lang yan? Kaya pananakot lang ito. Hindi naman kaya nilang ipa-aresto ang gabinete, mga pulis at military. Sinong aaresto sa pulis? Sinong aaresto sa gabinete? Sinong aaresto sa military? Kasi yung commanding general ng Philippine Air Force, kanilang isinali. Tsaka yung mga cabinet secretary, at saka si General Torre at General Marbil. Kung ilalabas, although sabi naman ni Escudero, hindi ganun kadaling ilabas yan. Re-reviewin yan at nire-review yan ng legal department. Kasi nga nire-respeto ng liderato ng Senado ang executive privilege. So ibig sabihin, binara, ni-reject, kinontra, hinarang ni Escudero ang gustong mangyari ni Amy Marcos, Bato de la Rosa at Alan Peter Cayetano. Nabigyan ng summon, arestuhin ang gabinete. Hindi mangyayari yan. Kasi ayaw ng Senado na magkaroon, ayaw ni Escudero na magkaroon ng constitutional crisis. Dahil yung executive privilege, yan po, tulad sinabi ko kahapon, mayroon ng ruling ang Korte Suprema. Kinilala ng Supreme Court ang executive privilege. Kaya, walang magagawa ang Kongreso. Pag sinabing Kongreso, Philippine Congress, isa naman yan. Mababa at mataas na kapulungan. Hindi nila pwedeng pilitin na mag-attend ang cabinet secretary kung nakataya ang national security o yung tinatawag nating privacy or executive privilege sa mga topic, sa mga plano, sa ginawa at gagawin pa. Hindi talaga dapat i-reveal. Kaya nga, kung yung mapapansin, yung mga cabinet meeting, mahalaga yung cabinet meeting. Pero photo op lang. Hindi nila live. Hindi pwedeng ilabas sa media ang kabuuan ng cabinet meeting. Ang nilalabas sa cabinet meeting ay yung mga highlights lang. Yung mga napagkasundoan lang. During debate, discussion, pagpupulong, sensitibong topic, hindi yan pwedeng ilabas sa media. Hindi pwedeng, kaya nga puro photo op lang, di ba? Lahat ng meeting, yung cabinet meeting, importanteng meeting, photo op lang yan. Tapos alis na yung media, ang photographer. Hindi pwedeng i-cover ang lahat. Yan ang privacy ng Executive Department. Kasi national security concern yan. Nakataya ang seguridad ng bansa sa lahat ng topic ng presidente at ng kanyang gabinete, kaya hindi pwedeng lahat ay pwedeng ilabas. Yung pwede lang, yung mga programa, policy, direktiba, yan lang. Pero yung discussion, pagtalakay, pagbuo, pagpapatibay ng mga issue. Kasi pag cabinet meeting, lahat ng cabinet secretary nandoon. At pagka merong mga mahalagang tinatalakay, obligado mag-participate yung mga cabinet secretary. Lalo na kung departamento mo involved sa issue. Halimbawa, ang topic ay tungkol sa kahirapan. Aba, natural. Local government secretary, justice secretary, DSWD, at marami pang department secretary magpa-participate sa meeting kung ano ang mga idea. Halimbawa, national security ang issue, aba, ay mas matindi. Lahat yan, pagkain, seguridad, ekonomiya, maraming topic. Kaya nga, cabinet secretary, cabinet meeting.
So yan po ay hindi inilalabas at hindi dapat ilabas. So yun kasi ang gustong palabasin itong Committee on Foreign Relations ng Senator Amy ni Bato at saka ni Cayetano. Kaya gusto nilang humarap ulit sa hearing para tanungin pa rin ang tanungin tungkol sa sino ang mastermind, ano ang plano, ano ang ginawa, bakit nahuli si Duterte. Hindi yan pwede kasi yan ay exclusive, executive privilege na merong ruling ang Korte Suprema. Kaya ko po pinapaliwanag ito, ginajustify ko po yung topic ko na yung subpoena sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ay pananakot lang nitong tatlong senador na hindi naman pwedeng mangyari. Kasi si Escudero ay nagsalita na. At yung legal department ng Senado, imposible na sumang-ayon yun sa mga senador. Ang sasang-ayunan ng mga abogadong yun ay yung ruling ng Korte Suprema. Dahil ang ruling ng Supreme Court kailangan sundin. President yan. Hindi pwedeng ibaliwala yan. Ermita Neri ruling noong mga panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayan po yan. Okay? So, huling-huli, hindi wala naman sa totoo lang, wala naman pag-uusapan na naipaliwanag na sa unang hearing. Bakit hinuli? Dahil merong warrant of arrest. Saan galing ang warrant of arrest? Sa Interpol. So, okay, ano ang obligasyon ng Philippine government? Dahil mayroong Interpol, warrant of arrest, siyempre ipatupad kasi member tayo ng Interpol. Ano pa ang isang kapangyarihan ng Philippine government? Sa ilalim ng Republic Act 9851, isurrender si Duterte sa ICC. Ayan. Dahil hanggang doon lang ating magagawa dahil hindi naman tayo member. Si Duterte ang nag-withdraw as member ang Philippine government sa ICC. Ayun lang ang ginawa. Kung may warrant of arrest, hindi naman sasama si Digong. Abogado yun. Hindi yun sasama, hindi yun magpapahuli kung walang warrant of arrest. Merong black and white warrant of arrest. Kaya sa binasahan ng Miranda rights. Alam ba ninyo yun? Pag isinep ang warrant of arrest, babasahan ka ng Miranda right, sasabihin sa iyo ang lahat ng karapatan mo sa harap ng iyong abogado. 3 abogadong kaharap ng basahan niya. Nandun si Medaldea, yung kanyang asawang abogada, at saka si Attorney Delgra. So, legal na legal. Si Duterte abogado, yung 3 abogado nakikinig at nanonood nung iserve yung warrant at binasahan ng kanyang karapatan sa ilalim ng batas. So, legal na legal. Binigyan ng halos 10 or to 12 hours mula 9:20 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi bago siya nailipad. So, legal na legal ang lahat. Nasagot na yon. Pero bakit paulit-ulit ang tanong ng mga senador? Gusto lang nilang iharas ang PNP, ang military, at ang executive department. Tapos nung hindi dumating, sinabi naman sa kanila, hindi na kami darating yan. Naipaliwanag na namin, merong sulat mula sa executive secretary na dating Chief Justice Lucas Bersamin. So legal na legal. Nakasaad sa sulat ang executive privilege at ruling ng Supreme Court. O di ba? Maayos na maayos ang proseso ng executive department. Ayaw lang tanggapin ni Amy dahil galit si Amy sa kanyang kapatid. Si Bato naman kaya ayaw. Natural, Duterte yan. Si Ala naman, Duterte rin yan kahit pa paano. Hindi naman nagkukunwari ang Marcos yan. Di ba yan ang kandidatong vice president ni Digong ng 2026, di ba? Hindi naman natin kailan kung ang banat, ang tindi pa ng mga banat ni Cayetano kay Marcos no, di ba? Nandan nyo yung debate. Nagdidebate sa vice presidential candidate. Magkakalaban nun si Cayetano at saka si Bongbong Marcos noong araw, 2016, di ba? Grabe ang panlalait, paninira ni Alan Peter Cayetano dahil siya kandidato ni Digong bilang vice president. Tapos ngayon, kunwari Marcos, pero ngayon naghiring na, ayun na naman tayo. Yan na naman talaga si Cayetano, maraming ilog na dinadaanan niya. Yung iba namamangkaraw sa 2 ilog, ito maraming dinadaan na ito. Lahat ng gobyerno, ganyan, pabali-balintong yan Wala rin prinsipyo yung Alan Cayetano sa akin, yung personal at opinion ko yan. Sa nakikita ko sa kanya mula noon. O, di ba? Ayun. So, gusto lang nilang hiyain ang executive department, kaya sila nagpadala nagpapapirma ng summon. Ang problema, yung kailang summon para arestuhin ang gabinete at mga taga-gobyerno, hinarang na ni Escudero. Dahil ang sabi ni Escudero, hindi ako papayag as Senate President na gamitin ng isa o ilang senador
ang Senado. Ayun, finish. Kung alam mo yun, Aimee, Bato, at saka Cayetano, laglag kayo. Inilaglag kayo ni Escudero ng harap-harapan sa harap ng media. Hindi siya magpapagamit at huwag daw niyong gamitin ang Senado ng iilang senador o isang senador. Kasi alam ni Escudero na merong malalim na galit si Aimee Marcos sa Malacanang. Ginagamit ang kanyang komite para iharas ang Malacanang. Paulit-ulit itong issue ng pagkaka-aresto ay tapos na nga eh. O din academic na nga, huli na, nakakulong na, inamin na nga. Sabi nga ni Duterte, please respect judicial process. Ayan na. Huwag daw gamitin. Huwag daw i-discuss. Nananawagan na sa kanyang mga supporters. Respect judicial process. Di ba? Hindi nyo naintindihan yun, Aimee, Bato, at kung sino-sino. Kasintigas din ng bato ang ulo nyo eh. Tatawa ka na lang talaga sa kanila, di ba? Ayan, okay, isa lang po. Talaga naman ganyan. Yan. Ano ang inyong masasabi niyan? Maraming mga nangyari. Maraming kaganapan. Ako, Sabado, happy weekend po sa ating lahat. Talaga lang, talagang kakaiba. Yan, sana nga si Sarah umuwi na. Ay, balita natin, gusto na raw umuwi. Di, umuwi ka na, kailangan ka umuwi. Ano bang ginagawa mo dyan? Personal yung lakad mo dyan sa Europe. Yung trabaho mo bilang Vice President, nandito. Hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Isama mo na rin yung kapatid mong American citizen pala, si Kitty. Dahil baka mamaya, kung ano pang ma-expose ng batang yan, hindi na papangalagaan kasi bata pa si Kitty. Mukhang hindi na nakontrol yung pag-display ng kanyang pasaporte. Nagkaloko-loko na. Okay? So, ito may bago pang isa. May bago pang isang balita. Ito, ako ayaw ito ng mga DDS na naman. Wala tayong magagawa. Yan ang balita eh. Open na po. Meron na pong sinabi ang ICC, yung kanilang spokesman. Ano ang pangalan ng spokesman? Dr. Patty L. Abdallah. Ayan. Doktor pala yan, tama ba? Dr. Patty L. Abdallah, spokesperson ng ICC. Anong sabi niya? Open daw ang ICC sa ibang mga Pilipino na complainant or gustong magbigay ng anumang pahayag o salaysay o pagtistigo sa crime against humanity o human rights violation against former President Rodrigo Roa Duterte. Wow! Online. Tinatanggap ng ICC, binuksan ng ICC ang kanilang communication para sa mga additional complainant, additional na mga statement, witnesses against Duterte. Naloko na. Kaya na sinasabi nyo. Kasi ang ingay nyo, galit na ho ang ICC. ICC galit na sa mga rally. At saka ho doon sa pambabas, mga troll, kasi yung mga account ng ICC judges, napasok ng mga troll, ng mga DDS, pinagmumura ang ICC judges at pinagmumura ang ICC. Ay, wala naman nung pakialam yung mga yan sa ating political issue sa Pilipinas. Ayan, ang sagot ngayon, simple-simple lang, hindi kayo pinatulan, pero yan ang karapatan nila, trabaho nila, ini-open, online, para sa additional complainant, additional evidence, additional document about human rights violation, extrajudicial killing, crime against humanity, murder, torture, against Duterte. Lalong madidiin sa ginagawa ninyo. Di ba? Hindi naman ako nagkulang aking mga channel. Lagi ako nagpapalaalang sumunod sa rule of law. Ano masasabi mo, bossing, sa video na ito? Huwag mo kalimutan magbigay ng komento at opinyon sa mga nangyari at mga mangyayari pa sa susunod na video. Maraming salamat. Bossing, at sa susunod ulit na kaganapan, nakapag-subscribe ka na ba? Huwag mo kalimutan, bossing. Thank you.